Government of Cebu for the support of this program. Actually, this morning, conduct random drug testing sa atong mga drivers. Basically, to promote ang public safety. Kay kabaluman ta, influx sa mga pasahero, naghamanguli. So, other from that, kinahanglan po natin i-reduce ang demand sa illegal drugs and to promote drug-free workplace program sa lahat ng mga bus companies. Mapasalamaton ta with all of the agencies na nandito, LTO, LTFRB, of course, ang management sa terminal, ang atong PNP, ang local government units, mutabang ni sa pag-promote sa public safety. Thank you. Director, what will happen sa if ever na mag-positive sa surprise drug testing? Kung na mag-positive, of course, i-assist na sa local government unit, mag-conduct sila drug dependency exam for them para ma-determine na to kung unsay dapat nga intervention para sa ila. So far, ma'am, sa data nga gihatag kanina, we have 65 na drug test, 1 na po ang nag-positive. But kung kuha na nato ang data, history sa drug testing, sa 2,171 na nagpa-drug test, na ay 24 na nag-positive. So 1% lang siya sa tanan. We hope na mawala yun na siya. Zero na to. Sir, kanig 24 bus driver din? Yes, sir. Bus driver, taxi driver. Kasi buhaton, sir, natong sa ayon sa kaninang positive mga drivers ko niya, operators ko ingon na wala kay driver, so kinahanglan biyahe ka. Kung sa ako na ito pag-monitor sa mga nag-positive? Sir, actually, sir, ang mga nag-positive, dili yun sila mga biyahe. Kay na may authority ang atong land transportation office to confiscate nyo ano. So ang trabaho sa operator mag-provide of another driver.